Let's talk about history. The national hero, Jose Rizal, National Chick Boy. At yan ngayon ang ating pag-uusapin, ang mga babae sa buhay ni Jose Rizal. Chismis noon, kasaysayan ngayon. Sa ating paglalakbay sa buhay at mga kontribusyon ni Jose Rizal, marami tayong natutunan sa kanyang karakter. At bukod sa kanyang pagiging national hero, ay isa pang ang kapansin-pansin ay ang kanyang pagiging national chick boy. Kaya't halika at ating ungkatin ang mga nakaraang karanasan ni Rizal pagdating sa mga babae. Si Rizal nga ba ay babaero na parang si Bugoy na Koykoy? 16 anyos nang unang tumibok ang puso ni Rizal at ang unang biktima ang 14 anyos na Batanggenyang si Segunda Katigbak. Yes, you heard it right. 14 anyos. Si Segunda ay may napakagandang mata na tila nangungusap pag iyong matitignan. Yun nga lang, hindi rin nagtagal ang kanilang relasyon dahil si Segunda ay engaged na pala sa isang lalaki na nagngangalang Manuel Luz. At iyon ang unang heartbreak ni Pepe. Matapos ang mabilis namang nakamove on si Rizal. Kaya't pagpasok niya sa USD ay nakilala niya si Leonor Valenzuela o mas kilalang Orang. Gumagamit pa sila noon ng di umano'y invisible ink para sa kanilang mga liham. Ang sulat ng liham ay mababasa lamang pag ito ay pinainitan sa ibabaw ng lampara. Sila ay naging magkapitbahay sa boarding house na tinutuluyan ni Rizal sa Intramuros. Pero may chismis. Itong national chick boy na ito abay pinagsabay si Leonor Valenzuela at isa pang Leonor na kababata niya. Siya ay si Leonor Rivera. Ngunit si Leonor Rivera number 2 ang nagwagi sa puso ni Jose Rizal. Si Leonor Rivera ang naging inspirasyon ni Rizal sa karakter ni Maria Clara sa Noli Me Tangere. First read, first great love nga raw ito ni Rizal kung maituturing dahil inabot sila ng 11 years bilang magkasintahan. Ngunit dahil sa si Rizal ay naging pilibustero ng mga panahon na yon, higit ang pagtutol ng ina ni Leonor sa kanilang relasyon. Sa ama naman nito ay approve si Rizal. Siya pa nga ang nagpakadala na dito sa Europa dahil naniniwala siya sa pagiging makabayan nito. Pero katagalan ng kanilang LDR, hinarang ng ina ni Rivera ang kanilang mga sulat sa isa't isa. Inakala ni Leonor Rivera na si Rizal ay biglang nawala at tumungo sa Madrid nang hindi nagpapaalam. Abay sino nga naman talaga ang hindi magagalit? Dahil doon inakala ni Rivera na siya'y kinalimutan na ni Rizal at nagpakasal na lang sa iba. At dahil sa pogi at matalino si Pepe ay napakaraming iba't ibang lahi ang lumalapit kay Rizal at tila ba nagmamagnet sa kanya ang mga ito. Ito ang chismis, ang lahat ng mga babaeng sumunod kay Leonor Rivera ay tila naging rebound na lamang ni Rizal. Nakilala niya si Consuelo Ortiga na isang Kastila sa Madrid. Sinulatan niya ito ng isang tula tungkol sa kanyang pag-ibig. Ngunit dahil nasa puso at isipan niya pa rin si Rivera ay ito niya agad niyang nilayuan. Kasunod naman nito ay nakilala niya sa Japan si O Seisan na isang Haponesa. Nagkaroon lamang sila ng isang buwang relasyon. Tinuruan ni O Seisan si Jose Rizal ng kaalaman patungkol sa Japanese painting at lengguwahe ng Hapon. Sumunod naman ang Briton na si Gertrude Beckett. Nakilala niya ito sa London nang tumuloy siya sa pamilyang Beckett. Ngunit katagalan ay umalis din siya patungong Paris upang takbuhan ito. O di ba? Akala natin dahil sa kagustuhan niyang mag-aral kaya siya palipat-lipat. Hay, Jose Rizal nga naman. Pagkatapos nito ay nauwi sa isang komplikadong sitwasyon si Jose Rizal. Siya ay napasok sa isang love triangle with his best friend named Antonio Luna. At ang kanilang pinag-aagawan ay si Nelly Boasted na nakilala ni Rizal sa Paris. Nanalo si Rizal sa puso ni Nelly at magpapakasal na nga dapat sila, ngunit gusto raw ni Nelly ay magpo-convert siya
sa protestante na ayaw naman ni Rizal. Nang nasa Belgium si Rizal ay nagkaroon naman siya ng karelasyon kay Susan Jacobi. Ngunit biglang namang nakatanggap si Rizal ng sulat mula kay Leonor Rivera na siya ikakasal kay Charles Keeping. Ito ay labag sa loob ni Rizal. Makalipas ang 2 taon, namatay si Leonor Rivera dahil daw sa matinding kalungkutan. At dahil doon broken-hearted naman si Pepe. Sabi nga ay na-depress daw si Rizal dahil sa pagkamatay ni Leonor Rivera. At ang pinaka-famous sa lahat, ang finale ng love story ni Rizal ay si Josephine Bracken. Sa dapitan nagkakilala si Josephine at Rizal nang samahan nito ang kanyang tatay-tatayan na magpapagamot ng mata sa klinika ni Jose Rizal. Habang ginagamot ang ama nito ay unti-unti na palang nagkakamabutihan ng dalawa. Kung kaya't pagkabalik ng mag-ama sa Hong Kong ay muling bumalik ng mag-isa si Josephine sa Maynila. Sumulat na rin si Rizal sa pamilya ni Josephine ng pagtatapat na gusto niyang pakasalan si Josephine. Ngunit hindi ata ito ang gusto ng pamilya ni Rizal at ang tingin kasi nila dito ay isang espiya at siya ay hindi nila kilalang lubos. Kaya't silang dalawa ay tumungo sa dapitan at nag-live-in. Sa kanilang pagsasama ay nagkaroon sila ng anak at pinangalan sa ama ni Rizal na si Francisco. At sa kasamang palad ay tumagal lamang ng ilang oras ang buhay ng sanggol. Bago pa man daw barilin si Jose Rizal sa Bagong Bayan, ay nagawa pang araw magpakasal ng dalawa. Kontrobersyal pa rin ang chismis. Dahil may mga kwentong nagkaroon daw ng retraction letter si Rizal na binabawi niya ang mga kanyang mga sinabi laban sa mga pare at sila ikinasal ni Josephine sa harap ng isang pare. Ngunit may isang bersyon pa na hindi nagsasabing hindi totoo ang retraction letter at si Rizal at Josephine ay nagpakasal lamang sa harap ng Diyos at walang pamamagitan na sino man. Pero kinasal man o hindi, isa lang ang masasabi natin dito. Abay, gwapo talaga si Rizal. Sa dinami-dami ng mga naging babae sa buhay ni Rizal, sino nga ba ang kanyang pinakainibig? Ngunit chick boy man o hindi, napatunayan pa rin ng buhay at mga kontribusyon ni Jose Rizal na siya may pusong makabayan. Puso na ilang beses nasaktan ng mga babae ay patuloy pa rin lumalaban para ipaglaban ang kanyang bayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam.